Katingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 23, tuig 2025. Sangan sa inyo mga regular program hosts nga silang mamaluing no Canto Tabar ug ni Attorney John de Sacramento. Ako si Gia Navarro. Mag-uban-uban kita hangtod na sa alas 9 sa buntag aron paghisgot-hisgot sa mga nag-unang nga mga issue o pagpakisayod sa mga nag-unang mga panghitabo diri sa tua, sa nasod ug sa kalibutan. Uban mag-uban-uban ta diri sa atong tulumanon nga Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Atong sugdan ning ato ang tulumanon pinagi sa ato ang weather forecast gikan sa Pagasa Mactan ato ang subayon kung kinsa ang nasa atong linya. Nakasanbay na sa pikasinya si Sir Jomar Eclarino, ang ato Pagasa weather specialist gikan sa Pagasa Visayas alang sa weather update. May buntag Sir Jomar. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat o southwest monsoon nakaapekto sa atong nasod ug tungod kini sa habagat ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga pagpagilat o pagpanugdog. Madayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6:08 sa hapon, ug ang dagat mo hunas unya alas 5:03 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:16 sa buntag gikan dito sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Si Manaha, lauman pa nato ang mga pagpang-uwan sa managlaing bahin, especially sa Central Visayas, or mas mo pasulabi pa usab ang kainit sa panahon sa Jomar? So nakita nato so moderate to high chance gihapon ato mga pag-uwan kini mga localized thunderstorms. So tungod kini sa habagat, ang habagat na hangin, so magdala kini moisture na favorable sa mga ma-develop ang mga convective clouds o kini mga thunderstorms. So padayon ta mag-monitor sa mga thunderstorm advisories because anytime within the day, so moderate to high chance makasinati ta mga pag-uwan. But in general, taasan time gihapon na walay uwan. Alright. How about sa ato ang mga kadagatan na Sir Jomer? Maayo pa ba? Di pa ba kaayo baluron bisan pa man sa pagtumaw sa hangin nga habagat para or luwas pa mga kabiyahe ang ato ang mga mananagat nini nga mga orasa? So within 5 days nakita nato light to moderate na atong pag-alon. So wala tayong nakita na possible issuance of gale warning o baluron ang kadagatan. So in general, light to moderate ang atong sea conditions. So okay ato mga biyahe sa kadagatan diri sa Visayas. Daghang king salamat Sir Jomar Eclarino sa inyong weather update o may buntag kaninong tanan gikan sa ato mga nadia sa Pagasa Visayas. Sa pensa, salamat, good morning. Alright, inyo katungan na dungog ang weather update kikat mismo sa Pagasa Visayas. So karon ato na nga sutaon unsa na mga naguna mga balita karon gikan sa mga front pages sa managlaing mantalaan diri sa tua og sa nasod. Atong sutaon sa Sunstar Daily,
Mayor-elect vows puzzle market repair. Samtang sa Sunstar Super Balita, milayat sa kondo kay gibuwagan. Sa The Freeman, City Council finalizes zoning ordinance landmark measure. Sa The Freeman Banat News, natagak gikan sa 18th floor ang BPO agent nga nagpuyo sa kondo. Sa Philippine Daily Inquirer, US strikes nuclear sites, joins Israel versus Iran. Samtang sa The Philippine Star, United States strikes Iran. Sa The Manila Bulletin, US strikes 3 Iranian nuclear sites. Philippines adapts one-country team approach to crisis. 8 Filipinos were injured. Og sa Tempo, grim discovery, missing law student found dead. Magkato ang mga front pages gikan sa mga naguna mga mantalaan diri sa atua og sa national. Sa ato pagbalik ato na nga hisgutan ang mga naguna nga mga issue dinhi sa atua og sa nasod og sa kalibutan all over the weekend. Mobalik pa mi, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Balik ta sa programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ako na ang inyong temporaryo ninyo nga magkauban hangtod sa alas 9 sa buntag, si Gian Navarro. So karon atong sugdan na mga issue kung sa nakalabay mga adlaw na sugdan nato locally karon palahi sad ta ari sa ta sa international nga mga balita. Kagahapon no samtang gihandom gid nato ang Corpus Christi, kitang tanan diri sa kalibutan, maski kita diri sa Pilipinas kalitang naigking or nataga kadali sa atong gilingkuran kay unsa man day ning gihimo hinuon ni US President Donald Trump nga nakaingon nga oy ngano nag-apil man ni silang si Donald Trump sa naimong kagubot tali sa Israel o sa Iran. Ilabi na nga kagahapon iyang gibutyag nga matud pa na nagmalampuson ang US military nga bumbahon ang tulo ka mga nuclear sites sa Iran. Maong tungod dinhi mihulga mismo si US President Donald Trump nga manimaus gud sila kun og galing mulusad na usab og laing pagpangatake ang Iran batok na sa Amerika. Matod sa iyaha nga pamahayag kagahapon, quote unquote, any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. So subay na usab sa nimong pamahayag ni Trump, mahulag gyud ga spectacularly military success ang naisgutang operasyon. Maong gipasigarbo ni Trump ang mga nag-una nga mga pasilidad sa nuclear enrichment sa Iran nga matud pa hilabihang nangaguba. Gihimog atan ni Trump ang Iran may matud pa bully sa Middle East maong panahon na aron makabato na gyud og kalinaw. Pastilan nakaingon na lang gyud ang mga tawo nga wow ha, big word, kalinaw. Coming from him nga sila'y nagpasamot sa kagubot tali sa duha ka mga nasod. Actually, years ago naman gid nagsugod ang Israel-Iran na conflict. Unya karon nga nilingkod na gyud si Trump. I don't know what was his motive nga iya naman ninuon ang giigo ang Iran nga grabe nga hilabihan gyud ka delikado. Oo. Nakaingon na lang gyud for sure ang mga nananaw karon makayon nga unsa may kalabutan na namo aning kining aning nga kagubot sa Israel ug Iran. Actually manigi kahadlokan gani ang ubang mga eksperto nakaingon nga unsa pa kahaning gihimo ni Trump? World War III na ba kahani o? Manigiingon nga
pite paita kuno galing kung magpapalabi pagyud sa ilaha nga pride. So, dugang paino ni Trump nga kung ang kalinaw wala gyud niabot niya dayon, sundan usab sa Amerika og lain pang mga target aron matud pa masiguro ang paspas og adunay abilidad alang sa pagresponde rather. Mipahimang no usab si Trump nga magpahigayon sila og military action kung ugaling dili makig-areglo or makigsabot ang Iran or alang sa kalinaw na usab dito sa Israel. Maligin ni nakaingon nga pait ko din taon no kuno galing ipalabi manggani ang iyahang pagpanghambog ngato ni Trump nga mo na gikabalakan ilabi na sa habig sa United Nations. Well, later on we'll just read kung say pamahayag di Secretary General Antonio Gutierrez. So kitang tanan gyud sa Pilipinas na ilabi na sa mga nisubay gyud mga hardcore gyud kung isgutan gyud nato ang geopolitical issues. Wow, medyo love kayo no. Geopolitical no, nakaingon na lang gyud nga grabe na lang gyud ang gihimo. Hinungdan nga tungod sa tungod sa pag-apil-apilinon sa uban pa mga magagagahong nga mga nasod, ang ubang mga kanasuran sa inyong nakita ron sa ato ang video footage nga kinutlo gikan sa Reuters, kuha gikan sa Reuters ang mga nanawagan nga ihunong na gyud ang gira, nagpaygayon na gayud og protesta. Actually, sa managlahing bahin na sa kalibutan no, napaygayon magyud ang protesta, nanawagan nga ihunong na gyud ang gira, ihunong na gyud ang pagpalabi. So nakita gyud sa mga ilabi na sa mga nabalaka nga mga katawan sa kalibutan ang pagkaidlas og mahulagway nilang pagkapintas ni US President Donald Trump sa iyahang gibuhaton. Mga niulbo gyud ang kaspa sa mga residente. So to give a background, nganong gihimo man gyud ang pagpamomba sa nuclear sites dito sa Iran. So manato gipahibaw na kurat gyud ta kagahapon no sa nahimong anunsyo kagahapon ni Trump. Diin gilagway niya nga nahimong malampuson ang ilahang pagpakatake sa nuclear sites sa Iran, ilabi na ang dako nga nuclear program sa bong nasod. So sa iyang social media post kay gisundan usab sa iyahang address to the nation kagahapon sa buntag ug udto oras kana sa Pilipinas, gikumpirma ni Trump nga gawas sa ilahang pagpamumba sa mga nuclear sites dito sa Fordo, Natanz ug Estafan, ang pagbalik daw sab sa Estados Unidos ang mga aircrafts gigamit aron sa pagpamumba sa mga nuclear sites. Kanya matod sa report, unom ka mga bunker buster bombs ang gigamit aron bombahon ang Fordo, samtang 30 ka mga Tomahawk missiles ang gigamit sa duha pa ka mga nuclear sites nga gipabuto sa Estados Unidos. Katungin yung nga nakita nga footage kaganiha nga grabing pagka tugpa o mao gid na siya no. So human sa maong operasyon gikumpirmar usab sa White House nga nagpahigayon usab og panagsabot tali nilang Trump og ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alang sa full coordination nini. Samtang sa habig samtang gitugang pa usab ni Trump nga giawhag dia ang Iran nga musugot na nga humanon ang nagkagrabe nga kagubot tali sa isig kanasod o nagilaw man usab sa gobyerno sa Estados Unidos nga muhunong na unta sa tensyon aron matod pa peace na lang. Kuya no? Makaingon na lang kita mga friends nga nanawagan siya og peace unya siya naguna-una og kagubot unsa man na. Added insult to the injury. Mga tungod sa kapintas usab ni Trump, why no nakapugong si UN Secretary General Antonio Gutierrez. Diin, hilabihan ang iyahang kabalaka dito sa nahimong binuhatan sa Estados Unidos. Nagkanayon ang iyahang social media post that is through his X account, kaniya tong Twitter. Giawhag diya ang mga UN member states nga ipadayon gyud ang mga de-escalation efforts, padayon na mga pagpaningkamot aron nga mulurang-lurang na ang gira og ipatuman gyud ang ilahang mga obligasyon ubos sa international law. So ako nga basahon ang iyahang nahimong pamahayag. I am gravely alarmed by the use of the force by United States against Iran today.
This is a dangerous escalation in a region already on the edge and a direct threat to international peace and security. There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of control with catastrophic consequences for civilians, the region, and the world. I call on the member states to de-escalate and to uphold their obligations under the UN Charter and other rules of international law. At this perilous hour, it is critical to avoid the spiral of chaos. There is no military solution. The only path forward is diplomacy. The only hope is peace. O, siya na mismo ang nanawagan nga. So, magkaingon kita, asa ta nga panawagan sa kalinaw or kung kinsang panawagan ang mas katuuhan ato gyud sa nanawagan nga tiunay gyud nga kalinaw nga tinuod gyud nga naghandom nga dili na unta mo samot ang kagrabe. O di ba kaha ang gihimong lip service ang panawagan sa kalinaw pero siya'y nagdugang-dugang sa maong kagubot. Mali gini nakapait no kuno galing na magkabaslanay na gani ang isig kanasod unya karon nga nag-apil-apil ang Estados Unidos sa I don't know what they call this, a never-ending tension of two countries dito mismo sa Middle East. Makaingon na lang yun nga, pastilan na lang yun in town. O niya, ang nabutang yun sa risgo, ang hilabihang maapektuhan ani, ang mga Pilipino nga nanarbaho dito. Mga tungod din sa habig sa Pilipinas, ang Department of Migrant Workers nihimo na gyud og paagi, nihimo na gyud og mga lakang aron pabalik ko na ang mga Pilipino nga naa sa Israel ug Iran. So for now, giandam na, gipahilo na pa ang mga rekisito sa Department of Migrant Workers alang sa repatriation request sa 223 ka mga OFWs dito sa Israel. Anya mato di DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga apil sa ilang giayo mao ang panginahanglanon aron nga makalarga na ang unang batch sa 30 ka mga Pilipino nga mamalik dinhi sa nasod gikan mismo sa nasod nga Israel. Ang grupo sa 30 ka mga Pilipino naglangkob sa 26 ka mga OFW gikan sa nga niabot sa Jordan human sila miagi sa Allenby Bridge o King Hussein Bridge sa kagahapon nga adlaw samtang sa adlaw sa Martes muli no sab sa nasod ang laing 26 ka mga OFW nga kuyugan usab sa laing tulo ka mga Pilipino gikan sa Jordan ug usa gikan sa Westpac. So gisiguro hinuon ni Kakdak nga ang mga manguli nga mga OFW makadawat usab og igo nga hinabang gikan na sa gobyerno sama na lang sa financial vouchers gikan sa Technical Education Skills Development Authority Contesda ingon man psychosocial counseling o post-arrival medical check-up. So sa kasamtangan anapa sa alert level 3 ang Israel ug Iran tungod sa napadayong kagubot. Og tungod diri gitambagan una nila ang mga Pilipino sa Israel nga ikonsidera na gyud unta ang repatriation aron di sila maamong sa maong kagubot. So the Philippine government is now in the nick of time na gyud aron sa pagsalbar sa mga Pilipino tungod ron nga nagkagrabe na nagkasamot na nagkagubot pakapinan pa noon sa kung unsa man na mga nahimong pagpanghambog ni US President Donald Trump. Makasubok yun kung boto na no ang nahimong binuhatan especially sa mga kusog nga mga nasod. Pait kaayo pamalandungon no nga nagkagrabe na nagkagubot na gyud ang maong mga nasod. So hinaut-unta nga kanang ang ubang mga nasod no makahimo na gyud og mga konkreto nga mga lakang, and I believe that the United Nations through Secretary General Antonio Guterres, they are working double time sa aron nga makahimo og possible nga mga interventions aron nga mulurang-lurang na ang mga kagubot tali sa isig kanasod kay lisod kaayo daghan tawo mga kinabuhi in town ang mga nangaamong daghang mga kinabuhi ang apektado tungod na usab sa mao nga kagubot. So makapangutan na gid mo unsay makaani namo mga Pilipino sa mo pagbalik ato ka nang pagaisgutan unsay usa sa mga grabe nga epekto. Sige, ato na nang i-mention big time oil price hike usa na sa mga epekto sa mong kagubot. Kun ngano ato na nga pagaisgutan sa pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Tempora ninyo makauban ang tudna sa alas 9 sa buntag, si Gian Navarro. O gakagani as promise, atong nahisgutan, atong nang na-mention kung unsa may posibleng epekto aning nagkagrabe nga kagubot sa Israel ug Iran. For us Filipinos, takin nga, unsa gyud maani namo. Remember, kita mga Pilipino, pinimibayatang magpatubig sa ato ang mga gasolina. Unya kay wala manggid kaayo tay atong kaugalingon nga tinubdan sa lana, ato manggid ta mag-import o mga petroleum products dito gyud sa Middle East, diin abunda kayo sila. O tuod kay nagpadayon manggid ang kagubot, nya ni samot ni noon ang kagubot tali sa Israel ug Iran, mo na ni epekto ni ini no. Gani last week medyo nabalaka na gyud ang mga motorista kung musa ka na ba. So managid ni sa ato ang na check nga final estimates alang sa oil price hike, ang diesel pastila no. Ang diesel dugangan og labing minus 5 pesos kada litro. Sugod ugmang adlaw. Ugma sa buntag da na gyud ipatuman ang dakong aumento sa lana. It's a big time oil price hike after 3 years no. Nagkagrabe na gyud ang aumento. So ang diesel base sa mga final estimates gikan sa mga oil companies, dugangan og 5 pesos hangtod 5 pesos ug 20 sentimos ang kada litro. Samtang sa gasolina, dugangan og 3 pesos ug 30 sentimos hangtod 3 pesos ug 50 sentimos kada litro. Samtang ang kerosene, dugangan og 4 pesos ug 50 sentimos hangtod sa 4 pesos 70 sentimos kada litro. So managid ni na tinuod na gyud ang nahimong pagpanagna sa habig sa Department of Energy nga managyod niabot na gyud og 5 pesos ang dugang nga presyo sa mga oil products.
ang number one gid nga hinungdan mo ni gito nagkagrabe nga kagubot sa Middle East, mga niresulta gyud apektado gyud ang shipment sa oil product, sa petroleum products o sa as in the petroleum itself nga i-import nga to sa mga nasod. Apil na kita mga kitang diri sa Pilipinas, mga hilabihang natandog ang global oil market. So tungod dinhi, makigsabot ang Department of Energy ngadto sa mga oil companies, mga kadagkuhan gikan sa mga nag-una nga mga kompanya sa lana karong adlaw aron na mahimuan gyud og paagi, mahimuan usab og lakam aron di magbaguod ang mga konsumidor. Kay mind you guys, kung musaka man gani ang presyo sa lana, apektado gyud ang presyo sa uban pang mga palaliton. Kay nganuman sa pag-deliver pa lang sa mga serbisyo, magkinahanglan pa ba yan na gasolina, di ba? Siyempre, ihatod bang gid nga to sa isig ka merkado ug uban pa. So, in the coming days, for sure, expected gyud na nga madugangan pa ang presyo sa mga basic goods, mga pagkaon, mga karne, mga utanon ug uban pa mga agricultural products. Kay ihatod man gyud na gikan sa tagsa-tagsa ka mga farms paingon na sa mga kamerkaduhan. So, nadyan ay patong o padugangan sa mamahal na sab ang presyo. Mga kung isgutan nato ang presyo sa lana, grabe gyud ang gitawag natong domino effect ngadto na sa mga konsumidor, from the prices of the basic goods hangtod na sa plitihan. So sumapo usab sa Department of Energy nga hisgutan gyud nila ang mamahimong implementation sa aumento sa oil products next week. Labi na nga gilauman nga posible gid nga magpadayon pa ang pagpasirit sa presyo sa petroleum products. So, gihangyo nila nga kung mahimo ipaagi na lang sa staggered basis, kumbaga anam-anam na lang unta no ang pagasaka dili diretso na. O di ba ka magpaigay unta sila og promos o discount offerings sa mga gasolinahan, sama na lang ning inyong nakita, aron matabangan kadtong mga nagpatubil nga dili mo samot ang ilahang pagbaguod. So manay gi-confirm gikan sa usa sa mga tag-iya sa usa sa mga gasolinahan, no? Unya gihulagwa hinuon sa habig sa DOE pinagi sa Oil Industry Management Bureau Director nga si Rodela Romero nga ang grabe nga pagsaka sa presyo sa lana, which is up to 5 pesos ang dugang aumento, that is a major oil price shock. Unya syempre, tungod kay napadayon man ang kagubot, hangtod nga di gid mulurang ang kagubot dito, magpabilin nga magkaanam og saka ang produkto nga petrolyo. Tugod mismo, ilabi na nga niapil na gyud sa maong kagubot ang Estados Unidos. Mga nakahatag gyud og dakong risgo sa mga sa oil market, mga magkalisod na gyud og supply, di ba? Manay giingon nila nga kuno galing nga kung magpadayon gyud ang sa paghulagway pa na sa uban pa mga eksperto ang pagkahambugero ni Trump, masin musirit pa, mo grabe pa na. Musangpot pa hinuon na sa mas nagkasaka nga presyo. May na noon nga human nga nakabantay gid mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga, uy, posible man day mo saka, no? O sa ilang gihimo nga lakang o himuon nga lakang that is underway na mao ang fuel subsidy alang sa mga motorista. Fuel subsidy kaning ipaagi siya sa cash card aron paghatag og subsidy nga to sa mga motorista nga mga nagpatubil, especially those mga POV drivers, aron nga dili na sila magkalisod yun. So tungod kay alaw man gyud ang ang dako ang aumento sa presyo, we should expect ay kani nindot kay ni Ate Ferdy, no? Karong hapon o di ba ka karong gabi mutaas gyud ang linya sa mga gasolinahan. So atong i-check sa gasolinahan sa ato nga silingan, no, kung mutaas ba kaha ang linya kay mo gyud nga na gyud mahitabuan ng mga friends, no, nga
kung ugaling ipatuman ang big time oil price hike, mutaas gyud ang linya sa mga gasolinahan, maglumbay gyud diha ang mga nagdrive uga motor, ang mga naay mga nindot nga mga four wheels, kay lagi mahadlok gyud nga maabtan nga magkabaguod na pila kay sa budget ga 1,000 pesos, mga pila na siguro na mga anyway, and for sure mas ma-reduce pag yun na ang mamahimong gidaghanon sa oil products nga ipatubil kuno galing ipatuman ang oil price hike. Anyway, padayon pa man nato nga bantayan kung unsa man kaha ang mamahimong dagan, especially sa global market. Medyo critical gid kaayo ni ingani nga kahimtangan no nga tungod sa nagkagrabe nga kagubot sa isig kanasod sa Middle East. O niya diabeta magsalig sa ato ang diabeta magsalig para sa mga petroleum products mo lagi na nagkagubot agyod. So inaut unta nga kung kita mga Pilipino no unsay ato ang mahimoan nino aside sa padayon nga pag-awhag gato sa mga world leaders or even padayon na to pag-awhag sa ato ang gobyerno sa paghimo unsa ba kay mga lakang aron nga dili na mosamot ang kagubot, siguro pakapinan usab nato og tiunay nga pag-ampo because prayer works man sab. Ipadayon nino nato ang pag-ampo sa ato ang mga world leaders nga unta lang nga malamdagan man sa kung unsa man ang ilahang mga critical kaayo nga desisyon aron dili na mo grabe pa ang kagubot. So later on naman naman mi i-cover later dito sa Archdiocese of sa Cebu Metropolitan Cathedral so suwayan nato pagkapot ang habig ni Archbishop Palma kung sa bakahay mamahimo nga panghinaot unsa bakay pag-ampo nato aron nga mahunong na ang maong kagubot sa isig kanasod kay sa tinud anay lam lisod kaayo kunong galing mo sangput naman sa World War III ang kagubot dito sa Middle East. So ato ka na nga pagasubayon matag karon og unya dinhi sa CCTN News Department. Okay, arita sa ato ang issue locally. So usa sa ato ang gilook forward no. This is a week before the ang mulingkod na ang mga opisyal ilabi na dinhi sa Sugbo. Ana ron sa katapusan nga semana alang sa transition process, especially sa mga lugar diri sa Sugbo nga adunay nay molingkod nga bag-ong administrasyon. Like karong adlaw, ang atong gilauman mao ang atong giatangan ron no, mao ang katapusang sesyon sa Hunta Probinsyal karong adlaw. So kay lauman naman gyud ang transition sa bag-ong mga opisyal. So ang final regular session mahitabo karong hapon didto na sa Capitol Social Hall. Onya diha na gyud aside sa diha na gyud ipaygayon ang katapusang session ang mga opisyal, ang mga outgoing officials sa provincial board kikatakda usab nga mohatag sa ilahang mga final speech. And lauman usab ang valedictory addresses gikan sa mga outgoing members. So, matod ni manay sentro sa mamahimo nga sesyon na karong hapon. So, ang mga mubiya na nga mga opisyal nga gikatakda nga manamilit pinagi sa valedictory address mao silang Vice Governor Hilario Junjun David III, si board members Raul Bacartos o Kathleen Daan sa 1st District, board member John Ismael Borgonya o Victoria Corominas Toribio for 3rd District, Tadeo Junki Uwano for 6th District, Manuel Carmela Franco for 4th District ug Jerome Christian Librando alang sa 7th District. Og syempre, ang invited usab sa mga special nga session karong hapon ang mga bag-ong board members. So, managyod ni mga mamalik ang mga mamalik pa nga mga opisyal sama na lang ni Jojo Bacaltos o Reluya Lakambini Reluya alang sa 1st District, silang Stanley Caminero o Raymond Calderon sa 2nd District o silang Oloy Corominas o Lawrence Lagon alang sa 3rd District. So lauman gyud nga
lauman gyud ang medyo ma-emotional nga pagpanamilit, and ang mahitabuan na no sa come July 1 or June 30 I guess, kung napay anyway wala may session na June 30, on the first Monday of July ang mahitabuan ni nanay na inyong nang makitaan sa inyong mga screens mo na ang mas gipanindot na newly renovated na nga session hall sa Junta Provincial na nasa ikaupat nga andana, ilabi na nga panguluhan na ni incoming Vice Governor Glenn Anthony Soco ang mao nga session. So last week inyo nang nakita, gi-inspeksyon na nila ang mamahimong itsura sa Vice Governor's Office og ang mas gipanindot ron nga session hall. And speaking of session hall, dunay mga daghan mga lauman sa mga valedictory addresses gikan sa managlahing mga outgoing officials kung unsa man ang ilahang mga nahimo ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga distrito. Unsa pa man kaha ang mga mabuhat pa nila isip private citizen. So managid ni aside sa ilahang valedictory address, diha na usab i-award ang mga outgoing mga provincial board members isip pagpasalamat usab sa pila ka tuig nila nga pagpanerbisyo o pag-alaga nila ngadto sa tagsa-tagsa nila nga mga konstituente. So karon nga we are now transitioning on the another administration, ilabi na sa habig sa Kapitolyo, no. We have wild guesses. Like for example, matinuod ba kaha ang giingon o nahimong pasalig ni Vice Governor-elect Soco sa nang-aging mga interviews nga makig-collaborate ngadto ni Governor-elect Pamela Baricuatro. Bisan pa man og dili sila tuod nga kaalyado. Unsa man kaha ang mamahimong nga diskarte para makabot gyud ang gitinguhan nato nga panaghiusa tali sa ehekutibo o sa lehislatibo. And what would be the effect kung ugaling adunay mga polisiya nga buot himuon ni Baricuatro o ang nakaapan kung ugaling dili okay sa habig sa lehislatura ang polisiya nga buot himuon ni Baricuatro, unsa man ka ang mamahimong epekto? Mag-clash baka na sila? So atong tan-awon on the coming weeks. But for now, let's focus una ta sa transition period. So because this is very exciting, no? Kay mo na gadi ang katapusang semana aron hanayon ang mga angayang hanayon aron manamilit ang mga outgoing officials. Gani last Friday na namilit namang daan si Governor Garcia, outgoing Governor Gwen Garcia, saying she was excited nga mahuman ang yang termino karong Hunyo 30 sa alas 12 sa udto, impunto. Kay sumapa niya after more than 20 years of focusing to other Cebuanos ato sa speech sa miaging Biyernes, nagkanayon siya nga time to focus for herself. Hinungdan nga ang mga kritiko nakaingon nga time to focus on herself or base naman ni Maus pa inig ka 2028. Well, sa iyo ra kaayo ta para mamulitika pero ato nang pagasubayon kung unsa man. Hangtod nga niabot gid sa punto nga yes, iyang gihimug-atan ni depensa gid siya bahin sa memorandum nga giluwatan sa nakalabayng semana nga trust fund aron diyan na ibutang ang pundo alang sa mga existing projects ilabi na nga adunay ordinansa. Hinungdan nga wala gikalipay ni incoming Governor Pamela Baricuatro ang pagbaton og trust funds ilabi na sa mga programa nga buot niya nga ipahunong sama na lang sa Suroy-Suroy Sugbo nga nanaday ordinansa bahin ni ana. Pero may pasalig naman daan si Baricuatro sa nakalabay nga adlaw nga sa higayong mulingkod na siya sa iyang nga termino, mohimo siya og mga legal nga lakang para kung mahimo ma-revoke na ang maong memorandum nga giluwatan ngadto sa Provincial Treasurer's Office.
And what would be the kubuto na no? Ang sa kita mga nagsubay ani mga isyu sa politika no, kubuto na naon mas grabe ang interes ilabi na sa habig sa Kapitolyo, labi na nga isig ka butyag na sila mga habig, manakaingon na lang yun nga palagot yun sa kontra. Well, let's see in the coming days unsa ba kay mga dugang pa mga lakang sa habig ni outgoing Governor Garcia sa di pa siya hingpit nga mo kanaog sa posisyon o unsa ba kay dugang pa nga mga lakang ni incoming Pamela Baricuatro. Kana ato kana nga pagasubayan sa mosunod pa mga adlaw po sa tutok yun mo diri sa CCTN Channel 47 pinagi sa atong mga news and public affairs programs. Tuod kay alas 9 naman di ay hapit naman di mag alas 9, so ato nang palutson ron ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Division is harmful sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sa magod diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawgon og black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag nato instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaihon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung human ini isalikway siya kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw may himong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mo igsoon, mao kaning pulong nga nagkataw giya sa itong kinabuhi. Pagampo kita. Nagito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang inyohang nakita o programa. Datong pasalamatan ang Philippine Airlines si Cebu Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, sa atong news manager nga si Dennis Tabar, sa atong mga kakauban nga sila ay Matmat, Maybel ug Joanne. Sa news department silang Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug sa studio si Ferdy Katubay. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako sud sa usa ka oras. Nautuntang padayon gapon ta nga magmadasigon na intero adlaw. Sangan sa ato mga regular program hosts nga silang Malu Inocando Tapar og silang Attorney John Destacamento, ako si Gia Navarro. Daghan kayong salamat. God bless us all and enjoy the rest of the day. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, nagsuntan ang kahayag nga nagsulit sa matuod. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.
Cebu Catholic Television Network. What is the name you write? Oh, what I'd give if I could see. Am I the boy that you care for?